Good evening guys. Welcome sa ating OKX webinar brought to you by OKX ng Asasi rin. Pag-usapan lang natin ngayon kung ano na nga bang nangyayari ngayon sa crypto world natin. Ang daming red portfolio, isa na ako dyan, at nakita natin na 80% ang binaba ng mga maraming altcoin. Okay. Nagtataka ang iba bakit tumataas naman si Bitcoin, bakit ang altcoin ayaw pa rin tumaas. Tandaan nyo, related din yan sa sa Bitcoin. Bitcoin and altcoin. Pero hindi nangangahulugan na kapag tumataas si Bitcoin, tumataas din ang altcoin. Hindi po ganoon. So, ayun ang pag-uusapan natin na dapat na maintindihan na ang money flow natin, una, ang mga investor pumupunta sa Bitcoin. Ang nangyayari ngayon, hindi rin napapansin si Ethereum. At napakatagal na si Ethereum ay tulog. Ibig sabihin, hindi umaangat ng maayos. At pagkatapos nun, ano nangyayari? Yung iba, makita natin, apektado na ngayon yung ating mga meme coin. Even our portfolio, yung mga nakaspot ng matagal na, pula. Okay, from ako, 2 digits ang binagsak, actually, 2 digits, ang binagsak ng portfolio ko sa spot. Pero bumibili pa rin ako ngayon. Bakit? I know pataas pa ang Bitcoin. And then, as you remember, hindi pa nag-uumpisa talaga ang alt season. So, paano ba natin nalalaman kung alt season na o hindi? So, pag-usapan lang natin guys, yung mga simple natin. Katulad niyan, yung Bitcoin dominance. Pinapakita niyan, ano nga ba ang Bitcoin dominance? Bitcoin dominance refers to the percentage of total cryptocurrency market capitalization that is attributed to Bitcoin. So monitoring this metric provides insight into market can help predict the onset of an altcoin season, a period when alternative cryptocurrency outperform Bitcoin. Yung hindi mga Bitcoin, non-Bitcoin cryptocurrency, kaya nagkakaroon dyan ng galawan. Ngayon, paano ko ba maintindihan yung simpleng galawan lang sa Bitcoin dominance? So, meron tayo guys na isang picture, gusto kong tignan nyo muna ito. And then may isa pa akong gustong hanapin kasi. Okay. Ito yung Bitcoin dominance, ito yung Bitcoin price. And then, ito yung alt price natin. Alam ko, meron akong wala pala dito. Pero na-post ko yan minsan dito sa ating Asasi. Saglit lang guys, hanapin ko. Meron tayong pinost dati. Yung PI, may nagtanong ng Pi network. Paki-remind naman ako later. Okay, doon sa ating yan. So, ito rin isang example ng ating altcoin, yung favorite ko na number 1 base, yung BREP. Okay. Ngayon, ito, BREP natin. Hanapin ko lang guys kasi maganda yon, napaka-importante ng alt season na yon. Baka nandito. Kung kailan nagsisimula. Yung flow pala, yung flow actually. Ayan. Anyhow, ayoko kayong pag-anohin. Ito, Bitcoin dominance, Bluecoin dominance, mga pinagsasubmit ko yan. Meron kasi akong pinakita noon na normally, ang market, pagka nawala na ng interest sa Bitcoin ang mga whales, doon na sila pumapasok sa ibang mga coins. So una muna, pagka gumalaw si Ethereum, yan ang sign na tapos si Bitcoin ay nagiging stable. Yan yung sign na pa-alt season, possible alt season na. Ngayon, ito yung apekto ng Bitcoin dominance versus sa Bitcoin price. Kapag ka ang Bitcoin dominance ay pataas at pataas din ang Bitcoin price, ang alt ay bumabagsak. Okay? Now,
kung makikita nyo, paano ko ba malalaman yung Bitcoin dominance? Meron tayong Bitcoin dominance na market cap Bitcoin dominance. Isa-search nyo lang yan dito. Type nyo lang yung Bitcoin dominance. Dominance. Yan. Makakakita kayo ng, ayan, 1, 2, 3. Yan, Bitcoin dominance. Ito naman, USDT dominance. ETH dominance. So, pag-uusapan natin yung Bitcoin dominance. Pansinin nyo dito, tanggalin na natin to, no? Ang isang example natin sa week tayo, sa weekly time frame. Okay, ang Bitcoin dominance, kung gagawa tayo ng trend line, yan. Habang bumabagsak ang Bitcoin dominance, tapos anong sabi natin dun sa picture? Ang inaabangan natin ay tumaas din ang Bitcoin, okay? Ang presyo niya ng Bitcoin, so kailangan natin ng isa pa, sorry kailangan natin ng isa pa. Tatlo tayo dapat dito. Oh, hanggang 2 chart lang tayo. So, kailangan natin na tumaas ang Bitcoin price. Bitcoin price naman ang pinag-uusapan natin. Kapag tumaas si Bitcoin price, then tumaas din si Bitcoin dominance, yun yung possibility na, eto lang, ang altcoin ay bababa. Pero ang inaabangan natin is yung dominance pabagsak tulad nito. Okay? Kuhanin natin to. Tapos gawin din nating week to para makita natin. So, kung nakikita nyo, siguro day, sorry. Medyo, ano kasi, hindi natin makita yung comparison. Okay. So, day. Okay. Yung Bitcoin dominance natin dito ay pabagsak. Okay, down. Tapos yung Bitcoin price natin, Bitcoin price, May 22, ito, makikita nyo dapat dito siya tumaas eh. January 2023. 2022, ayan, kuhanin natin dito. Kuha tayo ng ibang Bitcoin, sorry. Yung matagal ang, ano, Binance, sige. Yung chart lang ng Binance ang kukuhanin natin. Okay, kasi mas maraming data siya. Pasensya na guys medyo mabigat-bigat tong topic. Hindi naman sobrang bigat. So, kung papansinin natin, March 2021, January 2021, so puntahan natin yon. January 2021. Papakita ko lang sa inyo January 2021, kung anong nangyayari. Yan. Noong January 2021, pabagsak ang Bitcoin dominance, tapos pataas naman ang Bitcoin price. Kung maaalala nyo, noong 2021, doon na nag-start tumaas ang Dogecoin. Primarily, isa sa mga sikat nating meme coin. So, pupunta tayo sa Dogecoin. Tingnan nyo lang Doge, where are you, Doge? Yan. So, sa Dogecoin, tapos puntahan natin yung January 2021. Ayan, nitong January, tingnan nyo ang angat ni Dogecoin. Ito. Okay. Ayan yung alt season natin nung January. Ngayon, ano yung naging nangyari sa presyo? Kung mapapansin nyo dito, bumagsak ang ating Bitcoin dominance and then ang ating Bitcoin price ay tumaas. So, mahalaga itong Bitcoin dominance. Ngayon, sabi nga natin, ano nga yung Bitcoin dominance? Yung market cap ng Bitcoin bumabagsak. Ibig sabihin,
paunti ng paunti yung volume na nagte-trade sa kanya. Pero ang Bitcoin tumataas. Kahit kaunti yung volume, nakabuy ang karamihan. Okay? Ngayon, ang mangyayari niyan, ito na yung signal ng alt season. Kasi ang pansinin natin ngayon, ang nangyayari sa totoo, ito ang mga nangyayari sa atin. Tumataas o kaya stable, stable lang ang Bitcoin, tataas to, yan, tumataas ang altcoin. Okay, primarily tayo mga meme coin na ako, meme coin. Ang inaabangan natin, ito, yan yung pinaka-main na alt season natin. Okay? So, yan yung inaabangan natin. Ngayon, para masimplihan lang natin, meron pang isang simple lang kung nasaan na tayo sa alt season. So, kuhanin natin yung teka lang yung ating index ng altcoin. Okay? Meron tayo sa coin dito sa ating sources. Saglit ha. Ito. Alt season index. Kuhanin natin to. Mali. So, search mo lang yung alt season index. Ngayon, dito sa blockchaincenter.net, ano sabi? Wala pa tayo sa altcoin season ngayon. Mapapansin nyo, mamaya babalik tayo sa chart, mapapansin nyo na tayo ay nandito sa gitna. So, yung Bitcoin season, ilang panahon na Bitcoin season tayo, so andito tayo sa gitna. So, ibigay ko lang sa inyo ito guys, sa chat, para makita nyo lang, masilip nyo kung nasa altcoin season na tayo. Ngayon, mag-uusapan natin bakit mahalaga yan. Ano ba yung mga pwede nating gawin? Actually, kung napanood nyo yung video natin, na every 4 years lang may opportunity na ganito. Kasi pagka sa altcoin umangat, mahina na times 10, times 20, times 100 yung cash mo. Kaya iyon ang isa sa pinakamaganda na mapag-usapan natin. Okay. So, ayan, may mga trade din tayo ngayon sa futures. Itinetrade natin $30, $50, maximum $50. So, ngayon, ang makikita natin ngayon, doon ka ngayon, ito ay yung tanong ko, Coach, ito ba yung magandang time na bumili pa rin? Kasi parang pabagsak na. No, wala pa tayo sa alt season. Kasi tingnan mo nagkaroon lang tayo ng alt season nung hanggang December lang. Pero bitin yun. Pag-usapan natin saglit yung alt season ng mga panahon ng 2021, yung nakita natin yung chart. Ito, okay. Tanggalin na natin to, parang isa chart lang yung makita nyo. Okay. Kung familiar kayo sa Bitcoin halving na topic na diniscuss ko nun, okay, sa Bitcoin halving natin. So sa Bitcoin, BTC, hindi dapat ito, BTC index. Okay, sa BTC index, nung nilagay ko yung Bitcoin halving, okay, every after 4 years, meron tayong Bitcoin halving. Nangyari yan noong April 14, yung huli. At kung mapapansin nyo ang galaw ng Bitcoin, ay accumulation uli. Okay, kahit nga pasukan natin yung kaninang topic natin, pinag-uusapan, we are still on bullish. Bullish pa rin tayo. We are expecting somewhere around 180 to 200 ang Bitcoin. Susunod syempre ang alt season yan. Ngayon, paano mo gusto mong maintindihan yung alt season? Yun nga, puntahan natin si Dodge kung anong nangyari kay Dodge nung mga panahon na yan. So kung mapapansin nyo, after Bitcoin halving nung April 14, okay? Yan. After ito pumalo siya. Pumalo ang Dodge ng actually 1 year pa lang. Not here. Sorry. Pasok tayo sa last ito.
yung Bitcoin halving yan. So from Bitcoin halving, kailan lang siya nag-start na talagang pumalo? First leg niya na mataas, January 28. Okay? Second leg niya na mataas, April na. Nag-accumulate muna siya bago siya unti-unting nag-decline. Okay? Ngayon, same with tung nangyayari uli ngayon, nagkaroon na ng halving. Kung titingnan mo, meron ng unang pag-angat, pero ang laki rin ng binagsak itong bagsak na to. Even Pepe, kung makikita nyo, yung ating Pepe na pag-angat, we are in accumulation period pa rin. So, babalikan natin yung tanong, maganda pa rin bang mag-invest ngayon? Personally, not a financial advice, but based on my personal opinion, yes. Kasi wala pa tayo sa peak ng bull run. At inaabangan pa talaga natin yung alt season. Pagka sinabi nating alt season, ganyan yung angat. Okay, ang angat, kuha tayo ng magandang alt. Okay, sa Dodge na lang ulit. Okay, ang pagka sinabi nating alt season, ang inaabangan nating angat ay ganyan. So, sabihin natin anong ratio yan? Sorry, around 15%, 15,000%. Ngayon, kung umangat na tayo, nandito na tayo sa gitna, around 1,000% ang pwede nating makuha. So, imagine nyo yung potential. Ngayon, coach, bakit hindi ako mag-invest sa Bitcoin na lang? Okay. Kasi pagka nag-invest ka sa Bitcoin pa lang, hindi na magdodoble pera mo. Medyo doble, yun na yung maximum. Maximum, mapalad ka na kung magti-triple yan. Pero kung sa altcoin ka mag-i-invest, higher risk, higher reward. Pero ang tanong, babagsak ba ng malaki pang altcoin? I don't think so sa ngayon. Kasi nandito na tayo sa February. So, at the same time, alam naman natin na ang administrasyon ng US ngayon, pro-crypto. Gusto nila ang crypto. Si Trump, si Elon Musk nandyan, kasama niya sa cabinet member niya. So, we are expecting a higher and good earnings habang tumatagal. Pero, ang peak season, andyan lang. Hindi natin matiyak kung hanggang kailan, pero definitely, hindi yan tatagal until 2026. 2026, pwede na yan mag-slow down. Okay, ang bull run natin. So, diyan na papasok, ano ngayon ang maganda? So, alam na natin kung ano yung mga magaganda, yung sa portfolio. So, sa ngayon, ito yung mga hawak ko. Bagsak nga yung BRET, XRP, Ponke, SPX, Dogecoin, Render. Ngayon, kung titignan natin, punta tayo sa asset ng dito tayo sa OKX. Sa OKX, isa sa mga magagandang bilhin yung mga gaming natin. XRP, dito ako ng malaki, naglagay. XRP, Render, big time is a gaming coin. Ron, of course, okay. Trump, medyo malaki na talo ko sa Trump. Alam ko, nag-start ako dyan mga 400. Now, marami ka pang pwedeng tignan na asset dito. So, kung pupunta ka sa spot, punta ka lang ng spot, guys, makikita mo yung mga available ng OKX. So, pwede rin yung WIF, ang magaganda nating ayan, popular searches ngayon, yung Pixel. Ngayon, yung Pi, parating na yung Pi. Meme coin Sui, maganda rin yung Sui. TRX, napakatagal na ng TRX, pero isa yan sa may possibility na altcoin. Dogecoin, of course, hindi mawawala. Tandaan nyo, nakaupo ngayon sa cabinet member si Elon Musk. Okay? Meron din tayong Link, CRV, yan yung mga magaganda nating asset sa crypto ngayon. So, marami kang pwedeng i-discover dito sa ating OKX. Ang OKB, guys, isa yan yan ang utility token ng OKX. Kung ang Binance, sabihin na natin, sumikat ang BNB, ang OKX may OKB. Kung titignan mo ang history ng OKB,
kung noon ka pa nag-OOKX, okay? Noon ka pa nag-OOKX. And then, gusto mong tingnan ang OKB, check ko kung meron dito. Kuhanin ko na lang. OKB. Yan. Sa OKX, meron. Nasa grid. Hanapin ko. Sorry guys, hanapin natin. Naked candle tayo. Click ko na lang ulit para hindi na mahirap. Ayan. Sige, kinlik ko na ulit para makita lang natin. So imagine niyo guys, ang OKB nag-start yan noong 2018, ano? From $2, bumagsak siya ng 50 cents dollars. And then makita nyo yung galaw niya. Ano pansin nyo sa OKB guys? May malaki ba? Katulad nito, yung retracement nito. Retracement niya sagad sa tama lang, OTE. Ayan, no? Ang retracement niya 0.79. Okay, 79%. So nag-retrace siya. And then ngayon nakita natin accumulation siya. Pero ganyan katindi. Ngayon nasa sa $50 na siya. So kung meron ka noong 2020, diba, nag-umpisa ka sa crypto 2020, kinip mo lang ang OKB, pinatagal mo lang siya, 50 na siya ngayon. From $2 naging 50 na. So times 20. So it's an example na malakas tong utility token na to. Okay? Marami pang coin na pwede kang i-discover sa OKX. Okay, meron din tayong simple earn dito, at yung trading bot, maganda rin ang mga trading bot sa marketplace natin. Pwede mong silipin yan, may futures grid. Pinaliwanag ko to doon sa uh, tawag dito, video about sa OKX. Okay, now, gusto mong mag-funds, P2P trading tayo. So, yung P2P trading, i-discuss din natin yan, paano ka magpa-funds sa ating OKX. Okay? Now, may tanong ba kayo na pwedeng pag-usapan? Yung Pi Network, okay, pag-usapan lang natin saglit. 6 years na po ang Pi na minimina at may halong networking. Puro referral. And then, sa labas, nagbebentahan na sila. Hindi ko alam kung magkano inabot, kung may idea kayo. Parang yung tao sa tao, by trust na lang. Peer-to-peer din, pero outside OKX. Kasi pwede kang mag-P2P talaga dito. So, parang $70. Ewan ko, hindi ko matandaan. Nagbentahan na sila. Nagkaroon. Hanggang sa, ito na nga, inaabangan nila yung paglitaw. So, mas maganda, may OKX ka para makita mo. So, about ito, Bitcoin dominance and Pi, pinag-uusapan natin. So, sa Pi guys, meron tayong promotion sa ngayon. Kung maaalala nyo, nag-post ako sa atin dito. Nasa OKX po, OKX trade ko dito po. Okay. Ayan, sige Sir Jerry, i-message kita ha. May pag-usapan tayo. Okay. Ang gawin natin guys, tingnan mo kung dito sa Pi natin, Pi, ayan yung Pi na to. Merong promotion. I hope nabasa nyo to kanina. Ewan ko. So kung bibili ka ng Pi o magte-trade, magde-deposit ka, magte-trade, meron kang pwedeng kitain. So earn $30 worth of Pi. Pwede. So, halimbawa, katulad yan, claim ko lang, accumulate 1,000 USDT trading volume. Ngayon, deposit any amount of Pi. Pagka nag-deposit na ako, ngayon, pupunta na ako kung may Pi talaga ako. Okay, deposit niyan. Makukuha ko yung aking network ng Pi. So, pwede akong makadeposit ngayon ng Pi. Makakasama na ako. Ngayon, kung new ka sa OKX, pwede ka ngayong magkaroon ng first trade sa OKX, magkakaroon ka ng Pi. So, yan yung promotion nila ngayon. And then, February 20, lilitaw na ang presyo ng Pi. Makikita nyo yung Pi ngayon sa January 20.
Ang isa pa na ano, yung DEX natin, Decentralized Exchange Wallet, yan, makaka-trade ka rin dito ng iba-iba. Actually, alam ko kung mo yung Pi. May Pi din dito, pero kasi decentralized to, guys. Ayan, no? Merong mga network na naglalagay ng Pi, pero iba-iba ang presyo. Okay? Ng Pi nila. Pero tingnan mo yung logo, ginagamit nila yung Pi. Ito, Pi sa no, ngayon, kailangan lang ma-sure nyo yan kasi decentralized to. Yan ang kadelikaduhan sa decentralized. Ngayon, ang pwede nyo pang gawin, pag-aralan nyo lang kung ano yung mga token na pwede nyo bilhin pa. Meron tayong centralized. Ito kasi, bago malisted sa centralized, sang katakot-takot na ano yan, na, na tawag dito, listing bago malis siya. Ngayon, gusto ko lang pakita sa inyo guys, halimbawa, may coin ka, tulad nito, Dogecoin, okay? Pagka kinlik mo ang Dogecoin, interested ka sa coin na yan, makikita mo kung merong OKX. Punta ka sa market, makikita mo yan, OKX. So pagka kinlik mo yan, makakapag-trade ka sa OKX na Doge. So ulitin ko, sa coin market cap, meron kang interesado. Kung interesado ka sa coin na yan. Like big time, pagka kinlik ko yan, gusto ko mag-trade sa big time, okay? Oops, nawala. So, click mo lang yung big time and then market. Punta ka sa market. Okay, yan. Punta ka sa market. Makikita mo ngayon meron yan OKX big time. So, makikita mo rin kung saan mas maraming nagte-trade ng volume nitong 24 hours. Makikita mo dyan. Okay, so yun lang guys, no? So, abangan nyo lang yung marami pang pakulo ang gagawin ng OKX. Ngayon, kung may tanong kayo, can you type yung tanong nyo o mag-unmute na kayo? About Bitcoin, about altcoin, meme coin. Sa Brett, ang OKX kasi, favorite ko kasi talaga Brett. So, perpetual, makikita nyo, lagi ako nagte-trade ng perpetual sa OKX. Pwede kang magtago dyan, mag-leverage ka na lang ng 5 para i-keep mo lang siya o kahit 3 to 5 leverage lang. Depende kung malaki yung margin mo. $500, $1,000. Make sure lang guys, ito nga pala, para maka-join kayo sa OKX natin, make sure lang na mag-join kayo using Asasi link. Kung meron man kayong OKX dati, ulitin ko, pwede pa rin naman no, na gumawa kayo ng account ng under nitong Asasi natin. Okay? Tapos, ano lang tayo, may mga tanong kayo, tanong lang kayo ngayon. Ito yung time to ask. Ito yung pinakamaganda para magtanong. Marami pa mangyayari sa crypto guys. We are just still on the first quarter ng 2025 after Bitcoin halving. Tingnan nyo nangyari lahat ng mga Bitcoin halving noon. Okay? Doon sa ikaw 1 year, ng Bitcoin halving, doon nagkaroon ng alt season after 1 year. Normally yan, from 16, meron pa tayong 2012, 16, 2020, then 2024. So dyan mo makikita. Ngayon guys, tanong lang kayo. I'm willing to answer your question kung alam ko. So sa strategy ng spot, isa yan sa safest natin, no? Ngayon, kung may coin kayo, gusto niyo tirahin sa future, i-trade sa future, make sure lang yung leverage niyo napakababa. Okay, 5 to 10 lang kung newbie ka. Pero kung malakas ka na, it's up to you kung 50, 100, no? Pero kasi ako numinipis kasi pagka masyadong mataas ang leverage mo, lumilipis din yung stop loss mo o yung liquidity mo. Kung halimbawa yung capital mo maliit lang, ano yan, ninipis lang yan. So yung stop loss mo. Yes, tulad din yan ng ano sir, ng Binance. At very active ang OKX ngayon. Ang Ethereum nasa raging, no? Big accumulation talaga sila kasi ito yung panahon. Guys, tandaan nyo, Ethereum is Ethereum. It's second to Bitcoin.
Ngayon, kung titignan niyo yung chart ng Ethereum, napakatagal na niyang tulog kumbaga. Ah, buti maganda yung tanong ni sir 'no. Ang Ethereum isa yan sa diyan din nakabase yung ating ano, yung ating, kuhanin natin ng Ethereum index. Ethereum, index, meron ako, ayun ito. Ito ang Ethereum index natin. Kung mapapansin niyo, maganda yung tanong ni ano, kung ano ba. Actually ayan 'no, kung gusto niyo gamitan natin nung diniscuss natin about diyan 'no, okey 1, 2, 3 top, okey. So, makikita natin ng Ethereum, punta tayo sa day, bearish pa rin siya sa ngayon. Pero kung titignan mo 'to, gawa tayo sa naked candles lang. Ito lang siya, raging siya dito sa area na 'to. Ayan 'no, yung mahabang wick na 'yan, 'yan 'no, raging siya sa area na 'yan. Pero kung titignan mo ang Ethereum, okey, 1, 2, 3, 4, no. Ayun, may nakita ako, Eto instant lang kong napansin, Normally, meron tayong 5 wave, 'yan siya. So, kailangan medyo mataas yung susunod na ano, normally. So, naka-ranging tayo dito. Ngayon diyan nakabase ang altcoin. Pagka magpupuntahan na ngayon sa Ethereum, okay, ang market kaya nga nag-accumulate yung marami, yun na yung time na kung saan, ang alt season is papasok na rin. Kasi mawawala na ng Bitcoin dominance down, okay, Bitcoin dominance down na. So, habang babagsak ang Bitcoin dominance dapat medyo tumaas din ang Bitcoin price pero yung dominance bumaba. And then eto naman ngayon. Kasi hindi naman nila ibebenta 'yun, okay. Hindi nila ibebenta ang Bitcoin. Maraming bibili at bibili pa rin ng Bitcoin. Pero wala na ang mangyayari ngayon, ah, lilipat na sila yung money flow papunta na sa Ethereum altcoin. Kumbaga mother of all altcoin naman, Ethereum. Okay? So ayan, may sinilip lang ako na chart 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan natin kung hindi man it's, makikita natin 'yan. Pero wala pa, hindi pa na-reach niya ang all-time high. Ang all-time high natin dito, Kaya nga ang tagal ng accumulation ng Ethereum. Kaya masarap-sarap din 'yan. Although, 'yun nga, lagi ko sinasabi yung mga major coin na 'yan, although safe diyan na mag-invest, mas malaki yung hindi ibabagsak mo. Imaginin mo ang target niyan is 8,000 to 10,000. So magta-times 2 rin ang pera mo, 2 times 2, more than 3 siguro. So hindi natin alam. Pero kung ngayon ka bibili, ayan, times 3 kung magna-9,000 'yan, times 4 kung magto-12,000 'yan. So, ayan ang kailangan nating i-TA pa 'yan, hoping na magkaroon tayo dito ng Elliott wave na mas malinis-linis ano, hindi yung biglaan lang na ayan yung inisip ko. Inisip ko 'to kanina, May nakita kasi akong wave kaagad, binibilang ko yung wave na 'yan. Okay. So, maganda yung tanong, salamat sir ano, nabigyan mo ng topic. Meron pang tanong na iba? Don't forget lang guys, support lang tayo sa Asasi OKX dahil, soon marami tayong event na i-sponsor din ng ating OKX. Okay, so ayan may mga nagre-rejoin. So halos patapos na po. Don't worry, may recording tayo do'n. Sa mga nanonood ng recording, ayun nga pala, hintayin niyo, ibabalik ko yung CoinTech to you. Marami pa rin kumikita, maraming, nagkamali ng setting last year. Yung CoinTech to you, bago ko pala na ano, ah, YouTube natin 'to. Yung sa YouTube ko, okay, last year pa yan guys, yung CoinTech to you. AI bot din siya. Okay, AI bot din siya. Ah, dito pala, sorry.
Ayan, AI bot din siya. Actually, primarily ginamit ko 'to nung OKX. Ayan 'no, step by step, 8 minutes tutorial how to set up at kung papaano kumita 'yan. Malakas kumita 'yan, kaya lang hedging kasi 'yan. Kung mali ang coin mo, ibig sabihin guys ng hedging, pumoposisyon niya ng buy and sell sa isang presyo. Papasok yan sa isang presyo, magba-buy and sell siya. Doon siya maglalaro. Kaya depende yan sa coin na napili mo. Ngayon, kung masyado kang greedy, ang dami mong coin pero ang liit ng kapital mo, susunugin ka talaga niyan. Pero soon, ilalabas ko yan, yung AI bot ng Cointech to you para maging klaro sa inyo and then discuss pa natin yan soon. Kung talagang interested din kayo sa Cointech to you na AI bot sa OKX, mas maganda siyang i-ano sa OKX kung makikita nyo yan. No? Honest review ko dati. Pakita ko lang sa inyo in some period of time, ayan, pinapakita natin ah, yung yung earning niyan halos walang talo, pero siyempre may tinatawag na drawdown. Ayan 'no, puro green 'yan. May drawdown niyan na tinatawag, yung naka-open trade. Kung ilan yung naka-open trade niya, makikita niyo rin. Ah, ang mabigat niyan walang talo 'no, pero kung nagkamali ka ng setting, isang araw uubusin niya lahat 'yan pagka nag-pump or dump ang market. Pero malakas si Cointech to you. Nag-aantay lang ako ng right timing pag aanuhin natin 'yan, i-di-discuss ko sa inyo 'yan. Gusto ko lang ng funds. Ano 'yan, AI bot, kino-connect mo yung IP keys na tinatawag, API keys. Siya na mismo magpe-perpetual trade. Ayun ang gagawin niya. Okay, so I hope guys, maging okay tayo dito sa Cointech to you soon. So, maraming salamat ulit sa inyong pakikinig and I hope na enjoy nyo yung ano naman diyan, isa namang kung rating naman, kung natuwa naman kayo dito sa ating crypto webinar sa ngayon. 1:10 tayo. Anong tingin nyo sa ating crypto webinar sa ngayon? So, nagkaroon tayo ng updates sa Bitcoin dominance, nagkaroon tayo ng updates sa Ethereum, ah kung nasaan na ba talaga tayo. Yan. So, I hope na-enjoy niyo yung ating webinar. Soon, marami pa tayong matututunan. Hindi sobra kasing pwede rin tayong mag-discuss more on crypto sa mga susunod na mga webinar din natin aside sa Forex, no? Pag-usapan lang natin. Kasi yung iba gusto rin matutunan paano ba mag-futures, yung mga simpleng OKX na yan, i-discuss natin yan. Paano ba mag-buy and sell, mag-long and short position using OKX. Okay, so maraming salamat sa inyo guys. Thank you again for watching and see you soon. And I hope ano lang kayo register lang kayo dito sa OKX. Kung meron na kayong OKX, pwede kayong mag-register ulit. PM nyo lang ako para maging under kayo ng link ng Asasi. And soon for our meron tayong ano rin meron din tayo guys na Asasi na GC na exclusive for OKX registered. Again, thank you guys. Good night.